Una, pangkumpleto po pag lumabas na po yung GAA. So nahahati po yung pagbibigay dyan, Your Honor. Pag po magdi-deliver, either po yung driver ko or minsan po yung chief of staff ko, pinahanap ko po ng magdadala. At dinadala sa iba-ibang lugar. Yes, Your Honor. Hindi ko na po alam kung ano yung napagkasundoan ng lugar. So anong estima mo? Doon sa 3 taon, ilang beses kang nagdi-deliver? Senator Pangilinan, kindly wind Yes, up. yes, Your 5 minutes up. yes. Sasagutin ko po, Your Honor. Go ahead, go ahead. Your Honor, iba-iba pong lugar ang pagkakaalam ko. Wala pong fix na nakakaalam po talaga yung... Hindi, yung number lang. Normally, sir, ano yan? Every week? No, Hindi sir. naman. Every Hindi naman month? po. Depende po kung naipon na po yung kabuuan para makumpleto. Kaya malakihan, bultuhan, ano? Nahati po kasi sa dalawa, Your Honor. Okay, okay. I Okay, will go thank to you. my next round. Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you, Mr. Chair. Tanong ko lang po, one quick question for Engineer Alcantara. Engineer Alcantara, mga boss mo ba, wala kayong mga binibigay? Walang mga kickback? Wala kang pinapadala sa kanila? Puro lang ba sa mga politiko? At puro sa inyo lang? Up in the main office, wala kang requirement? Hindi ka nire-require? Walang hinihingi sa'yo sa main office? Wala po, Your Honor. Lahat po basta po yung funding ang pinag-usapan, nakapix na po sa ganun. Kay Yusek Bernardo ko lang po binibigay. Wala pong requirements po sa central office, Your Honor. Wala sa central office? Wala po, Walang mga komisyon? Wala po, Your Honor. So, pawang ang kadil mo lang dito yung mga politiko. Tama po ba? Opo, saka si Yusek Bernardo po. Okay, all right. Let me shift now, Mr. Chair, to the Department of Budget and Management. Kasi dito po nagkakaproblema tayo dito yung insertion. Yusek Toledo, right? Okay. All right. Yes, Mr. Chair. Can you explain to me, sir, dito po sa 2023, ang program appropriations sa NEP 588.16, House Bill number 8980, hindi rin nagbago, and then sa Senate Committee Report 588.16B. Pero pagdating sa GAA, umabot ng 807.16. Ano ho nangyari dito? Mr. Chair, that is basically an adjustment to the NEP, to the GAA. Kaya nga po, pero ibig sabihin, saan po nanggaling? Mr. Chair, in that case, we don't know where it came from, kung saan nanggaling po, kung yung insertion or adjustment made Kaya by nga, yung Congress. insertion saan nanggaling? Galing dito sa BICAM ba? Kasi from the Senate, iakit na po dito sa inyo, biglang lumaki ho, lumobo ng palos 200 plus billion po ito noong 2023. Mr. Chair, that is as a result of the enrolled GAA na po before the President signs po. Doon namin Or nakikita na doon lang po po. ito tinago sa unprogram natin, appropriations. Sir, no, Mr. Chair, the unprogram is different from what is in the GAA already because the unprogram fund or appropriation is separate po siya. Yung nasa program po yung changes po, yung changes po, that is from the NEP as versus the GAA. So you're saying that the program of appropriations, iba po ito sa CAA? Or is it part of the GAA? Part of the GAA po yung ina-approve ng Kongreso po yung kaya lang undefined po siya, program at saka unprogram. Okay, I understand. Now, tumaas po ng 10 purposes to 61 purposes ang unprogrammed appropriations natin. Bakit po nagkaganito? Mr. Chair, yan po yung problema po natin. As a matter of fact, yun ang concern namin as much as possible. Sana, hindi nagagalaw po yung ating nasa program. So what happened then is, ni-reallocate po yung ibang programa sa ibang projects or programs. And then, yung nilipat po sa unprogrammed appropriations. Kaya po lumaki yung unprogrammed appropriations from originally po, if you take a look at the 2025, yung NEP po lang po na proposed for unprogrammed appropriations, 158 billion. And nung lumabas na po yung GAA, balloon to 363.4 billion. So a difference of 204 billion, Mr. Chair. All right. Kaya nga po, ang tanong ho natin, tapos kanina po, naalala ko, tinatanong po kayo kung meron pong DPWH po doon sa program ninyo.
Sabi po ninyo wala. Mr. Chair, when we submit the NEP, wala po talaga listahan po yung program appropriations, being it's a standby fine appropriation. So it's only, we will only know the listing or magkakaroon lang po yan ng identified projects when we receive the projects or the requests from the different department and agencies. In this case, sa DPWH po for the flood control projects. Bakit hindi po sinama ito sa NEP? Bakit doon pa po sinama sa program sa UA? Hindi ba na-identify kaagad ito? Yes, Mr. Chair, that will probably, the DPWH will answer that because hindi na po alam kasi we only receive what has been requested by the departments and agencies, Mr. Alright, Chair. my next question. Nakikialam daw po ang mga politiko pagdating po dito. Hindi po ba dapat executive level lang po ito? Walang pakialam po ang congressman o sinong Poncio Pilato na senador pagdating po dito sa mga program appropriations po ninyo? Because we're talking about the National Expenditure Program and should be prepared by the executive. Pero dito pa lang po sa NEP, nakakapasok na po yung mga request sa mga mambabatas natin, ng congressman natin, ng senador po natin, yung po sinasabi ng mga taga-DPWH. Yusek. Yes, you're right, Mr. Chair. Dapat po is the executive yon Right. work. Pero I don't know the process now. I think nirelate na rin kanina earlier what has been the practice or being ginagawa po ng DPWH in terms of the proposed budget for DPWH. So you're saying naabutan mo na lang na ganito na yung practice, na nakikialam ang lawmakers dito pa lamang po sa paggawa ng NEP, ng Net Expenditure Program. Tama po ba? Am I correct? It's in the part of the DBM, Mr. Chair, sabi nga namin, kung walang request or is not part of the budget proposal, we will not evaluate. Since that is being proposed by the different departments and agencies, as far as DPW is concerned, yun lang po ang naming basis to evaluate the proposal. And of course, in the magiging NEP na po siya. Pero what is the practice? Pwede bang makialam ang mambabatas, congressman o senador sa preparation pa lang po ng NEP? Eh hindi pa naman po dumadaan ito po sa, hindi po ba ang tamang proseso pag dumaan na po sa Congress, pag dumaan na sa Senate, doon pa lamang po, di ba? Kailangan namin ng ganito, DBM, kasi yung constituents namin, pag sinabi po sa Congress, sinabi ng Senate, nationwide kami, kailangan namin ng ganito. But how come sa NEP pa lang, preparations, meron nang nilalagay po doon ang mga mambabatas as we all learned from Mr. Bryce. How is that? Yeah, Mr. Chair. Ano po yan? Because DPWH na po magsasabi at magsasubmit sa amin, Mr. Chair. So we don't know what transpired during that preparation ng proposed budget nila and being submitted to us. So that's their practice, Mr. Chair, not ours. So that's the practice. Pero you know that may mga sinisingit na in preparation pa lang po ng NEP. Tama po. No, Mr. Chair, we don't know that. You don't We only see that? knew na may proposal sila, but we don't know who are the proponent of that as far as congressman or senator. We don't know, Mr. Chair. Okay, Mr. Chair, let me shift to the Department of Public Works and Highways now. I don't know if Secretary Bunoan can answer this. Secretary, tama po ba? I don't think this is the practice or it has been going on na pag ang politiko tumawag sa inyo, ang senador, congressman, DPWH, kailangan ko ng ganito, ikarga mo sa NEP. Tama po ba yung proseso? Sa NEP pa lamang, pwede nang makialam ang mambabatas? Pwede na kaming makialam? Your Honor, sa NEP, there are two kinds. Yung NEP as far as yung allocation for members of Congress, specific po yon. Because the allocation for members of the House of Representatives, Sec, parang ngayon ko lang narinig yan. Run that to me one more time. I don't understand. I'm sorry. if meron kami kasing the allocation, Your Honor, for under the NEP, meron yung allocation formula that we have been using. And this will determine actually what would be the allocable amount per legislative district po. Secretary, with the permission, alam nyo, for ang phases, stages, di ba? Budget preparation, that's executive.
Yes, Your Honor. Budget authorization, that's legislation. Yes, Your Honor. Balik ulit sa executive, budget implementation. Yes, Your Honor. And then yung accountability, Yes, Your oversight, COA, etc. Yes, Your Honor. So saan papasok yung sa budget preparation? Meron na agad yung mga legislators. Ang pakialam ng legislators sa authorization phase. Yun ang hindi namin maintindihan, hindi matanggap ni Senator Erwin. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, Go ahead. the proper procedure that should be followed is that the local development councils are the ones that should submit to the DBM kung ano yung mga kailangan sa locality nila. Doon pwede mag-participate mga governors, mga mayors, mga NGO, yung mga congressman. Yun, pwede doon through the council, local development council or the regional development council. Pag doon galing yung mga pinapasok sa NEP, legitimate po yun. Yung ganun dapat yung pananaw ng DPWH at saka ng Executive Department, di po ba? Ganun na tama. Pero yung nakaprepare ang DBM or nakaprepare na yung executive katapos may papasok nga ang legislator, hindi nga ganun ang sama. Dapat wag tanggapin. It should come from the local development council or the regional development council. Ganun po dapat yung pattern. Thank you. Go ahead. Mr. Chair, I'll just use up my 47 seconds. It's just a manifestation, Mr. Chair. We've been here in this hall. I mean, I wasn't a member of the Senate yet. Inimbestigahan na rin po natin itong pork barrel scam in 2023. Iba-iba lang nga po 2013. Anong year ho kayo, Secretary, nag-retire sa DPWH? What year did you retire? 2010, Your Honor. 2010. So 2013, nangyari na po ito. And nangyayari na naman ngayon. Ang tanong ko lamang po, ano nangyari doon sa investigation, Mr. Chair? Whatever happened? Did we investigate? Did we have an investigation in aid of legislation para matuldukan na ito? And why are we still investigating it again now? I do not understand. I'm not here, Mr. Chair. I don't know. Siguro yung mga nandito na before, did you investigate? Did sa mga colleagues? Did we investigate it here in Senate para hindi na ito mangyari pa? I thought what we're doing, like what we're doing right now, we're investigating this in aid of legislation so that this will not happen again. Whatever happened to 2013 investigation, Mr. I Chair? guess that's your last question, Senator Erwin. Erwin. I Please don't know answer. who can Please answer that, Mr. Chair. Mr. Chairman, Yes, Senator Pangilinan. well, if I may, kung maaari ko sigurong yung komento is, siguro kung yung Napoles cases, nauwi dun sa halip na absuelto, kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Plunder yung mga kaso nun nakakulong na nga, pero na-absuelto, na-release ng korte, pinakawalan ng ating hudikatura. So, ang dulo nito lahat naman, hudikatura So, kung maaari, maging sinyales din sa hudikatura na ang taong bayan pag nakitang mabagal ang hudikatura, baka pati sila irali ng ating mga kababayan. Well said, Senator Pangilinan. Senator Bamaquinos, recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Kay Engineer Alcantara, habang nasa DOJ po kayo, kausap po namin si Bryce at sabi ho niya, wala daw pinalampas na proyekto sa Bulacan. Since 2019 to 2025, practically lahat substandard or under-designed o may hatian ng porsyento. Do you confirm this, Engineer Alcantara? Your Honor, yung pong tinatawag na hatian, yung po yung regular na binibigay po ng mga contractor sa buong opisina. Pero yung substandard po, wala pong ganon. Dahil po paglabas po ng amount, bahala na po yung implementing section yung nagpo-program na gumawa ng program at plano po. Okay. Ang sabi ni Bryce, and si Bryce is here naman, no, kung pwede siya magtaas ng kamay kung mali yung sinasabi ko. Ang sabi niya kanina, ino-overprice
yung mga proyekto up to 30 to 50%. Dun sa overpricing, in-overprice yan dahil naghahatian. Nabanggit nyo na po kanino napupunta yung hatian. At yung natitira sa proyekto, pag flood control, probably 30% lang yung magagamit para sa proyekto. Kung vertical or ibang proyekto, up to 50%. Tama po ba yon, engineer? Sa inyo pong experience? Doon po sa flood control, nagre-range po yun ang matitira pong ipagagawa ay 30 to 35%. Depende na po sa sitwasyon po yun. Oo. Yung sa mga building po, I don't believe na meron pong substandard. May item lang po na nakalagay doon, let's say sa foundation, yun po yung ginagawang pantulong. Pero sa building po, sir, wala pong tinatawag na substandard. Yung lilitan yung bakal, wala pong gano'n. Yung foundation lang po ang pinagkukuhanan po dahil hindi naman po ganun kalaki ang requirements po sa... Pantulong mag-overprice. No, sir. Pantulong po doon sa proponent na kailangan po. Your Honor. Anong ibig sabihin nun? Yung nga po, yung sa proponent po na dinadala. So, yun yung nialakihan ninyo para yun yung pambayad nyo sa proponent. Actually, sir, yung overpricing, hindi po ganun. Kasi po meron po kaming tinatawag na CMPD po, yung Construction Materials Price Monitoring Index. You have to follow the amount. Ang sistema po rito, alam naman po ng mga planning at yung mga programmer, there will be some items na ilalagay po doon na pwedeng hindi po lahat mailagay. Let's say embankment, pag nilagay pong 50 cubic, normally sa site po nagiging 25 lang. Nagkakaroon po ng bawas. So saan Hindi kayo... po sa price, sa item na ini-introduce lang po. Your Honor. Okay, so saan kayo naglalagay ng overpricing? Dun sa dami ng unit. Sa item na nilalagay po, at minsan po doon po sa length na let's say po micropile sa building. Mag-i-initial po kami ng program dahil wala pa pong soil investigation. Normally po, babase kami sa mga katabing soil investigation po, more or less. Let's say po, ang micropile, 8-9 meters base po sa program. Minsan po, pag nag-actual ka, kung ano lang po yung pinakamatigas na strata, doon lang po hihinto. Yun po yan, Your Honor. Yun po yung... So in short, diyan kayo nakakatipid para meron kayong pambayad sa mga kailangan yung paghatian. Yes, Your Honor. Hindi po paghatian sa amin. Yung binibigay po ng contractor, part of it, pero yung sa proponent po ang pinoproduce po. Okay, Your Honor. sige, let me simplify my question. So kailangan kayo mag-overprice ng mga proyekto. Tama, no? Your Honor, yung overprice po kasi hindi po magagawa dahil meron pong CPMD kami sinusunod po. Hindi kasi mag-match yung math eh. Almost 50 to 60% pinamimigay ninyo eh. Di ba? Sir, sa building po, tingin ko po, wala pong ganon. Okay, sa flood control. Flood control po, nagtototal po yun. Lahat-lahat po siguro around 56. Okay, sabihin mo ng 50%. So 50%, binibigay nyo sa mga pinaghahati-hatian ng mga individual, Yes, sir. proponent, Yes. and so on and so forth. No? Yes, So Your may Honor. natitira kang 50%. So magagawa mo yung proyekto, gawa nung 50% na natitira. So 50% overpriced yung proyekto. Kasi magkano talaga yung cost ng project? Actually, Your Honor, yung sa overprice po, ito pa papaliwanag ko. Sige. Item of works po. Meron po kaming item of works. Let's say concrete, embankment, meron po kami sa flood control na tinatawag na nagpumatandaan yung bato. Kailangan mo pag nagkaroon ng slope, meron po mga rocks sa loob yan. Normally po, ang nalalagay, normal na Na bato. embankment lang po. Yun po yung difference ng costing, medyo malaki po yun. So yun nga. So diyan kayo nakakakuha ng pera, in short, di ba? Yes, Your Honor. Okay. So, kunyari, 100 million yung proyekto, built-in na kasi na paghahatian yan, di ba? Yung 50% yan kung flood control. Yes, So Your the Honor. actual project cost is really half lang talaga nung More- nakalagay sa GAA o nakalagay sa NEP. Yes, Your Honor. Okay. Kasi ang punto ko lang, pagdating ng budget ng DPWH, ang hihingin sa atin, I think ngayon 600 billion. Eh kung yung computation yan, ganyan yung gamit na computation, baka dapat mas mababa yan. Hindi ba? Yes, Your Honor. Okay, so tingin mo ba yung computation ng lahat, kaparehas ng computation mo, may built-in na siya? Sa totoo lang. Yes, Your Honor. So sa tingin mo, yung DPW, kasi di ba tinanggal na tatanggalin na yung flood control.
Pero yung natirang budget, sa tingin mo, Engineer Alcantara, meron pa rin diyang built-in na payola. Sa distrito po namin, makakasagot po ako. Pero Yes. other districts, Sige, I sa cannot say. distrito mo, merong built-in. Meron pa rin pong... Nandun na? Meron po. Okay, so ibig sabihin yan, kunyari, gagawa tayo ng budget ng distrito ninyo, dapat tapisan yan ng mga 30 to 40% para tapat talaga yung project cost. Tama? Yes, Your Honor. Okay. May I interject, Yes, Senator With the Barbara? permission of Senator Bam. Yeah. Engineer Alcantara, ito pong sinasabi ninyo na overpricing. So, every year po ito meron na talagang binubloat na ho ninyo yung cost po ng project every year. So, parang asahan na po na may kikitain po kayo every year. Sir, yung pong pag-propose, un-identify pa po yun Exactly. kung gaano No, no, no. magagawa. Opo. Kaya nga pa nag-propose ka nga ng project kayo, lalo sa inyo sa distrito nyo, meron na alam na ninyo nakikita kayo. Alam na po, yes, Your Honor. Alam nyo na rin kung magkano? Yes, Your Honor. Na ilang percent? Yun nga po, ang natitira pong sa project ay 30 to 35% po yung Senator dapat Erwin, gawin. You're limited to one question, follow-up question. That's all. Limited yung That's time all, natin. Senator Bam, Thank you. please continue. So, malinaw po na, syempre po, ito kasi in aid of legislation, di ba? Yes, At Your ang Honor. pinakamalaking legislation, yung budget. So gusto po namin itong malaman para pagdating ng panahon ng DPWH budget sa October 20, mapag-uusapan ng masinsinan kung magkano ba talaga yung dapat gamitin sa mga proyekto. Okay. Engineer Alcantara, yung proseso ng pagpili ng mga proyekto, okay? Kayo po ba yung nagde-decide ano yung mga project na gagawin sa inyong distrito? Your Honor, ganito po, pag kailangan po ng listing, inaas ko po yung mga implementing section. Ano yung, kasi po sa distrito po, meron po kaming database. Kumbaga po, yung isang ilog, meron po kaming straight line. Ito po yung gawa na, ito yung hindi. So pag may nanghingi po sa akin ng listing, inaas ko po yung mga hepe, just give me, let's say, 1 billion. Sila na po ang nakakaalam nung actual na kulang sa site. Hindi na po ako. Yun po ay galing sa mga tauhan po ninyo o Yes, Your galing Honor. yan sa Local Development Council, RDC, mayors, governors? No, Your Honor, sa office lang po. Okay. Kasi alam nyo po, engineer, araw-araw po dito, napakaraming tao. Napakarami pong kapitan, mayor, governor, umiikot po dito, nagsasubmit ng mga proyekto. Ang tanong namin, bakit hindi kayo mag-submit sa DPWH directly? Kasi ganun po yun, di ba? Dapat po kinakalap nyo yan. Tama po ba? Ano bang proseso? Kunyari, kung mayor ako, kailangan ko ng bagong evacuation center. Hindi ho dapat pumunta sa DPWH po yan? O yung Local Development Council nila dapat mag-submit po sa inyo? Ganito po, Your Honor. Explain ko po. Pag po budget season na po, meron po kami tinatawag na wishlist. Nanggagaling po sa amin yon. Doon po nakalagay yung request ng mga kapitan when it comes to local project po. Andyan na rin po yung gustong ipagawa ng congressman. Nakasama rin po, napakarami po niyan. Let's say, sa amin po, normally, 3 congressional district, ang proposal po namin, wishlist po, no, ay let's say 15 billion. Papasa po namin sa regional office po yan. Regional office po magko-compile, papasa po yan sa RDC. Yun po ang prosesong alam ko. Doon po sa RDC. Yan po yung sa NEP, sir, Yung pinag-usapan Opo, po yes. natin sa NEP. So yung RDC, galing yan sa iba-ibang grupo. Yes, Kapitan, iba-ibang mayor, district. governor, kahit private citizen, pwede yan magsulat sa inyo, di ba? Yes, sir, mag-request Okay. po. Usually, anong porsyento yung nagagrant na galing sa regular na mamamayan o mayor at anong porsyento yung sa congressman at senador? Usually kung congressman at senador, approve ka agad yan. Tama, di ba? Your Honor, O hindi rin? Hindi po. Yung pagpili po sa wishlist, hindi na po namin control. Doon po pumapasok yung sinasabi po ng ating buting secretary na pag naandun na po, may mga priority po doon base po sa category or sa ruling po ng department. Hindi na po kami yung nagde-decide doon, Your Honor. Secretary Bonoan, tumutungo po kayo. Sino pong nagde-decide dun sa mga proyekto pong yan? Your Honor, the procedure is actually pupunta po sa RDC yan. Then the RDC will submit already yung regional RDP, Regional Development Projects menu. Nandoon na po. So,
Halimbawa po yung allocation for a legislative district is 1 billion. In the process po, we have categorized it na 70% of that should be devoted to the core program of the department. It is either national roads or flood control. National roads or flood control lang po. The 30% is for local infrastructure po. So sinama natin sa national program yung flood control pala. Yes po. Naka-prioritize pala Yeah, siya. because this is core program of the department po. Okay. So lahat ng yan, Engineer Alcantara, lahat yan may porsyentuhan na yan. Pag nagbuo na kayo ng kung magkano gagamitin, magkano yung kailangan, naka-built-in na dyan yung hatian. Sir, yung sa depo kasi, yun po yung regular na pinapasa, hindi pa po determine doon. Depende po sa pagpo-program, Your Honor. Okay. So I only have a few seconds left. No? So may isang kapitan, kailangan niya ng bagong evacuation center, magsasubmit siya, papasok sa RDC, magde-decide yung ahensya. Tama? Secretary, no? Yes po. Tama. But at the end of the day po, it will be in coordination with the legislative representative po. Why? Because he is allocated actually already a certain amount po. So hindi kayo makakapag-decide kung walang go signal ni congressista, ni congressman? Well, we normally request also yung endorsement po nila. Yung endorsement po nila because actually yun po yung because they are actually the representative po naman nila. They are the representative of the people in their constituents. Ito So, ba, follow up lang? doon po sila Secretary, yung Yeah. mga district representatives, they're part of the local development councils from barangay, municipal, city, hanggang provincial. Members po sila dun eh. Bakit sila dediretso sa public works? Yun ang hindi namin maintindihan. Magugulo yung inyong menu pagka lumaktaw sila. Your Honor, doon naman sa RDP, yung RDP na sinabi ko kanina, yung Regional Development Budget Proposals, galing na po sa Regional Development Council na po doon. Doon na lang po naman nila prina-prioritize kung anong ilalagay nila sa allocation nila po. Mr. Chairman, magma-manifestation lang po ako kasi 14 seconds na lang. Maganda ho siguro kung may proseso na kasama ho lahat ng mga stakeholders, no? Kaya po napakarami pong nandito po araw-araw sa Senado humihingi ng tulong for projects is because kung wala pong go signal ng legislators, hindi ho talaga matutuloy yung mga proyekto. Eh kung mayor po kayo, di nyo naman kakampi yung congressman or may iba kayong gusto, iba gusto ni congressman, dapat pwede pa rin silang pumunta sa DPWH at yung DPWH, because you're an agency, can assess kung kailangan talaga. Do you remember po yung question ko po noon? Kung may proponent ng tulay, wala namang ilog, gagawin nyo ba? Sabi nyo, hindi. Siyempre, ba't ako gagawa ng tulay kung wala namang ilog? So in the same way, marami hong proyekto na kailangan yung taong bayan na siguro hindi nila makukuha yung go signal ng mga legislators. They Thank should you. be able Thank you, to go to Senator you to DPWH directly, no? Yeah. Kasi diyan ho nangyayari Thank yung you, Senator porsyentuhan Bam. eh. Thank you po. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat, Mr. Chair. Pahingi muna po ng opinion kay Sec. Remulla dito tungkol sa witness discharge and restitution. While restitution is not a statutory prerequisite for discharge under Rule 119 or admission under RA 6981, it is sound prosecutorial practice to require it as a condition for recommending state witness status. Technically, once an accused is discharged and acquitted by operation of law, both criminal and implied civil liability in the case are extinguished, leaving the state to pursue separate civil or forfeiture actions that are cumbersome, protracted, or often ineffective. By conditioning discharge on restitution or turnover of ill-gotten assets, prosecutors safeguard the public interest, obviate the need for parallel recovery proceedings, and balance the grant of immunity with accountability. This practice ensures that while the state secures indispensable testimony, it likewise secures tangible recovery for government or the offended party. So, opinion nyo dito, Sec. Remulla. I fully agree with that, ma'am. Salamat, sir. So, just for the record, Mr. Chair, dako na po ako sa ghost projects ulit. Kaya pala po tayo binabaha, Mr. Chair,
yung ghost flood control projects, lumalabas na meron din dito sa Metro Manila. Tignan po natin ang dalawang proyektong ito na inaprubahan ng DPWH QC, 2nd District Engineering Office. Dito po yung Regional Director ng NCR, kung gusto niyo tanong. Salamat, Mr. Chair. Oh, actually, this morning narinig ko rin po na nandito yung DE ng Quezon City. Salamat, Mr. Chair. So ipapakita ko po sa kanila at sa ating lahat. Nasaan na po yung slide ko? Yes. Opo, taga Quezon City po ako. Ewan ko kung covered ako sa 2nd District Engineering Office, pero residente po sa syudad. Nasaan na po yung slide? Okay, salamat. So Mr. Chair, itong unang project worth 48 million pesos, rehabilitation daw ng drainage system sa Barangay Tatalon. Pero halos walang pagkakaiba ang dalawang photo. Pintura lang. Okay? Then, itong pangalawang project, both taken 1.5 years apart lamang. Drainage rehabilitation sa Barangay South Triangle naman. Yung susunod na photo. Ayan. May halagang 70 million pesos. Pintura lang din ang bago. Both District 2, parehong JJPR construction ang may gawa. Ayon nga sa site inspection report na ipapakita rin dito, site inspection report po ng Engineering Office ng Quezon City, yan. Yung dapat hinukay at inilagay na reinforced concrete pipes sa dalawang projects na yan, wala. QCeng office na nagsabi, hindi ginawa. Pininturahan lang ang sidewalk, pinalitan ang cover, tapos na. Sige. So, ang tanong ko po, Mr. Chair, sa ating DPWH sa Quezon City, mga district engineers, sino po sa inyo nag-aproba niyan? Yes, sir. I don't see your Yes. nameplate. Ay, yes po, Your Honor. Sir, anong pangalan niyo po? Engineer Gianni Protesta po. Engineer Protesta. Apa. Nakapanumpa na po kayo. No? Yes po, apa. Kayo po ba nag-aproba niyang Apo. sa Tatalon? Yes po. Bali, Pati dalawa. po yung sa South Triangle, kayo po nag-aproba? Yes po, Your So, Honor. paano po yan ninyo maipapaliwanag? May drainage rehabilitation ba na hindi man lang nagbungka? I mean, ano yan? Non-invasive surgery ba yan? Actually po, ang program po niyan is rehabilitation of drainage system. Mhm. Wala po nakaprogram na TOSANG po yan o yung RCCP. Bali, part po ng scope of work po talaga yung painting ng sidewalk. Bali po, Okay. rehabilitation po ng mga existing manhole po natin, declogging works po, and ng mga existing inlet po natin. Kasi po, actually kung mapapansin nyo po, sa loob po ng 3 taon, wala pong pondo yung maintenance. Core program po ng Public Works and Highways, yung maintenance po ng ating mga drainage system. Pero sir, Opo. Engineer Protesta, sabi nyo kanina, rehab, ibig sabihin, yung manholes, dredge, ano? Declogging works po. at yung pangatlo, Ano to? Grating. Palit po grating. ng mga grating po, ng mga sira na po. Yes sir, pero kung manholes lang, declogging, grating, aabot ba ng 24 million pesos dun sa Tatalon? Aabot ba ng 70 million pesos Actually, sa South Triangle? Actually, Your Honor, meron naman pong dupa kasi po may mga repair po ng mga damage inlet, damage manhole cover, and damage manhole po. Sabi ko nga po, meron din po kaming mga additional manhole doon po sa mga flood prone. For example, dito po sa mga Mother Ignacia, yung Balik lang, Araneta Avenue. Iba pa po yung sa Mother Ignacia at saka sa Araneta. Apo. Pero are you telling me po, pag humingi kami ng breakdown ng ginastos Yes, nyo para sa rehab, sa Tatalon at Mm. sa Mother Ignacia, talagang magtutotal yan ng Ye- tens of millions of pesos? Yes po, meron naman pong dupa yon. And Ano then, po yung dupa? yung detailed unit price analysis po. Okay, pwede nyo pong isubmit sa komite Yes po. para mas
if ever mas maging kapati-patiwala ang pambihirang mga Okay po. items na iyan. Yes po, Your Honor. And then yung project na ito ay completed na. Ininspeksyonan niyo man lang ba iyan? Actually, Yung projects na iyan bago bayaran ang mga contractor. Actually, na-inspection naman po ng inspectorate team. Then, nagpapakandak naman po kami within 1-year warranty. Lagi po kami may regular na 1-year defects liability period na once po may mga problema yung projects po, is pinapa-repair po namin. No funds sa government. Yan naman po lahat ng mga projects natin. Basta within 1-year liability period, pinapaayos po natin lahat yan. So ang 1-year liability nitong dalawang proyekto na parehong di umano natapos nung ngayong buwan, September 2025, hanggang September 2026, Apa. covered by warranty ito. Anong mangyayari pag nakita nyo na hindi po nag-hold up within Actually, the 12-month meron pong period? mga pinapaulit kami. Meron po kaming yun nga po, redo and reconstruct po pag may mga problema po yung project. Ito po bang dalawang rehabilitation of drainage system projects ay kasama dun sa more than 300 na nireklamo ni Mayor Joy Belmonte na hindi man lang kino-ordinate sa Quezon City Hall? Actually, yun po yung pagkakamali ng district offices po. Talagang sa coordination po. Kaya po, hindi nagkakaparehas yung, halimbawa, yung scope of work po na akala po ng ating LGU is included po yung RCCP. Kasi po, hindi nga rin po namin talaga na-coordinate. Yun po yung pagkakamali ng, kasi po, bali 2 years, late 2023 po, nung naupo po ako dyan sa Quezon City po. Pero 2024 yung unang photo, February. So kayo na po. Bali, nung naupo po ako sa Quezon City, is inabutan ko na po na ang coordination po, is humihingi naman po kami ng Certificate of Coordination. Lahat po yan is mayroon naman po kaming COC pagdating po sa building. Pagdating lang po doon sa horizontal, medyo hindi po, doon po hindi na ipipresent sa infracom kasi may infracom po yung QC-LGU. Meron po Di ba silang- horizontal itong rehabilitation of drainage system? Opo. So bakit nagkaroon kayo ng ganong sabi niyong pagkakamali na di pag-coordinate sa Quezon City Hall? Actually, pagdating ko po talagang lahat po ng horizontal projects, flood control, roads, hindi po na ipipresent sa infracom kasi Bakit ho? Shock nyo na yan. tinanong ko rin po yung aking mga engineers po kung bakit po ganun. Kumbaga, naging concern lang po is parang naging priority po yung building. Yun Kahit po yung naging priority ang building, Engineer Protesta, worth 70 million yung isang proyekto, Apa. worth 24 million yung isang proyekto. Apa. Pera pa rin ang buwis ng mamamayan ng Yes po. Quezon City at dapat niyong i-coordinate sa local chief executive Actually, niya. ma'am, dito naman po sa NCR, sabi ko nga po, wala naman pong dito. Kasi meron po lumalabas na mga balita, na may mga ghost projects po dito sa NCR. May mga mali. Meron talaga. Opo, wala po, masasabi ko po wala pong ghost projects dito. Ako, babalikan ko po yan, Mr. Mr. Chair. Chair, with the Sen. JB would indulgence like to of, interject. Yes, engineer, tanong ko lang, anong district Quezon City. office, anong pangilan? Second or Second first? po, yung second. Ito pang pinag-usap, ito pang binabag ni Senator Ontiveros, nasa ito yung South Triangle, 4th District. Yes po. Nakikita ko lang dito, Mr. Chair, for your info lang po, no? Yung inyo pong distrito, 1.1 billion ang NEP Opo. no 2025, pero ang final naging 6.6 billion. From NEP to DGA plus 5 billion. You confirm? NEP to GAA po. Ah. Bali sir, yung 2025 projects ko po is maabot po yung NEP ko is nasa 2-point-something billion po. Back to Senator Risa. Anyway, you're next naman eh. Apa. Nasa 2-point-something billion po. Apa. Yung yung NEP ko po. Yung NEP ng Quezon City Second. Salamat, Mr. Chair. Apa. Engineer Protesta, inamin na rin ng mga diskaya
na may binayaran sila sa QC. Mm. At pinangalanan po nila sina D.E. Loida, D.E. Devanadera, at D.E. Protesta. Apa. Ano pong comment nyo dyan? Actually, wala pong binabayaran si Sir Curly. Kung mapapansin niyo po sa district po namin, is halos marami po silang kontrata. Hindi ko po alam bakit po nasabi ni Sir Curly na Yes, Mr. Chair, sandali lang po. Apa. The Chair will intervene. Last question. Apa. Sir Curly, so on first name basis po kayo ni Mr. Diskaya? Yes po. Yes po. Dahil, yun po yung tawag, bakit? yun po yung pagkakakilala ko po sa kanya, Sir Curly po. Babalikan ko na lang po sa next round ko, Mr. Chair, yung patuloy na ipinipilit na walang ghost project sa Apa. Quezon City. At Mm. dahil pinangalanan talaga kayo bilang isa sa 3 binayaran ng mga Diskaya sa Actually, Quezon City. sa Salamat, Mr. Chair. Thank you. Okay. Yeah, you may continue. Yung nabanggit po ni Sir Curly kanina na sinasabi niya po na, inaawat. Actually, majority po ng contract ng District 4 is na kay Sir Curly po. Siya po yung nananalong winning bidder po. Salamat, Mr. Chair. Rig bidding, sabi niya. Anyway, Senator JB. Thank you, Mr. Chair. Mm. Unang-una ay nagkatotoo yung yung ating na mukhang compartmentalized, no? Tulad din ng ibang criminal syndicates, compartmentalized. Nung sila Bryce at si JP Mendoza, sila po ang implementor, sila po in charge of the construction. Mm. Kaya yung nalalaman nila hanggang doon lamang, si D. Henry Alcantara bilang head, siya naman ang in charge doon siguro sa pakipag-usap sa higher ups, sa pag-preparation ng budget, sa kay Yusek Bernardo na nabanggit niya, at sa legislators. Tapos siguro, hopefully, by Thursday, talagang mapumunta rin si Yusek Bernardo to shed light. Tanong ko lang po doon sa kasi po, kay Engineer Alcantara, nabanggit mo kanina yung pag nasa picture, no? Na kanina inamin mo na kayo na po yung nandun, yung naka-blue, na napakalaking doon sa isang mesa na yun yung napagalit sa mga ating mga kababayan eh. Ngayon nakita ko, ngayon lang nakita na ganun karaming pera. Mga magkano po ang nyo, estimate nyo yung nandun sa mesa? Yung marami po kami, ang tanda ko po doon, yun po yung unang funding ni Kong Saldi, 519 million. At that time, 20% lang po yung unang transaksyon doon, Your Honor. I think yun po yung para sa proponent. Yung po nasa bilyaran, kung makikita nyo po, almost pag binilang nyo po sa picture, alam ko yun po yung 10% nung 5.79 billion para po initial na payment. Yun po yung 579 plus po yung nasa bilyaran po, Your Honor. Yun po yung para sa proponent kay Congressman Saldico. So nasabi nyo rin, ito yung advance payment? Your Honor, pag po kasi lumabas yung NEP listing, magpo-provide na po ng at least 10% po. And then paglabas po ng GAA, the following year, doon po babayaran yung full payment po, Your Honor. So paglabas ng NEP, 10%. Yes, Your Honor. Paglabas ng GAA, yung balanse, which is about 10 to 15%. Tama 15, ba? Your Honor. 15. 15. Yes, Your Honor. So umabot ng 25% na po talaga ang Yes, Your sa Honor. proponent na ayon po sa inyong salaysay. So yun ang kasunduan. So paano nakakapagbigay yung saan ang galing po yung yung pang-advance sa contractors? Sa contractor, Your Honor. So paano sila nakapagbibigay ng advance payment kung hindi pa man nabibid yung mga project na nasa GAA o sa NEP? Hindi pa nasisimulan. Hindi pa nagbabayad ng gobyerno. Nag-a-advance na po sila kagad. Your Honor, may mga contractor po na they willing to make an advance. At alam naman po nila na meron po kaming tinatawag po na yung advance bidding po, advance bidding po, at wala pa po. Binibid na po yon, Your Honor. Tapos po, paglabas po ng GAA, paglabas po ng SARO, doon po ibibigay yung award. So nung umpisa, nagsimula kayo ng 20%, tapos ngayon ay naging 25%. Mula po nung 2023, naging 25 na po yung arrangement. So tumaas yung tara. Yes, Sir Honor.
So yan ba ang dahilan? Yan, tatanong ko na rin kay Engineer Bryce noon to eh. Kaya nagkaroon ng ghost project dahil mahirap ng habulin yung cost ng production. Kaya po siguro sila'y napilitan mag-ghost. Yan ba ang isa sa dahilan? Your Honor, if you're going to compare, napakarami pong contractor ang gumagawa. Lahat po sila natatapos base po doon sa ginawang program. Kung ang haba po ay 120 meters, nagagawa naman po nila yung 120 meters. Bukod tangi lang po na yung sila o sinaamin ko po, yun po yung in-house. Pero hindi ko po sinabi na gawing ghost. Yun po yung negosyo, Your Honor. Yun yung in-house, ibig sabihin, hihiram ng lisensya, sila po dapat ang gagawa. Yes, Your Honor. Bukod tangi po, kung mapapansin nyo doon, at the record will show na yun lang pong merong ghost na nagamit, Wawaw, Sims, at Darcy and Ana. Pero other contractors, record will show, tapos po ang project, Your Honor. So anong nangyari po, sa halip, ibig sabihin doon sa mga ghost, papeles lang ang umandar at kumilos. Wala talagang production. Excuse me, Senator JB, bago mo sagutin, ilan lahat ang ghost? Kasi sa Sims lang, 41 na eh. Isa lang daw yung implement niya na building, right? Ms. Santos, please answer. The Yes, rest, 40, yun yung in-house. Yes, Your Honor. Okay. So, ilan ang ghost lahat sa district ninyo? Your Honor, base po dun sa investigasyon ni Mr. J.M. Ramos, siya po yung inutusan ko. Every year po, meron pong bilang. Parang nung una po ma-discover namin yan, 2025 was, I think 16 ba JM? 16, 17, base doon sa record mo. And then, nung nalaman ko po yon, sabi ko sa kanya, secretly, hanapin mo pa yung iba. Doon po, meron na pong 2024, may 2023. Tingin ko po, more or less, nasa 50 po siguro, if ever. Pero, to be truthful po, nung ma-discover po yan, hindi naman po sa hindi ko po kinakampihan to. Pinagawa po nila iba. Hinabol po nila. Hinabol po nila iba. Hindi ko naman po alam ang status, sir, kasi hindi na po ako naka-assign po doon. Hinabol po at ginawa po nila yung iba. Meron pong hindi ko po alam kung ano na po naging status, kung natapos o nabitin o papaano po. Yun lang po, Your Honor. Mr. Chairman, with the permission of Senator JV, doon sa 50, anong estima mong presyo ng lahat ng yung ghost projects na yun? Total. Hindi po kasi Iba-iba, oh. Opo. Pero more or ballpark less, figure. Aabot ba ng Ah, bilyon? Sir, Aabot ng bilyon. I think so, yes, Your Honor. Oo. So, 2 bilyon? 50 bilyon? 5 bilyon? Hindi ko po makompute pero more or less po nasa 4, I think 4 to 5 po 4 siguro. to 5 billion. Yes, Your Honor. Thank you. Please proceed, Senator JB. So doon po sa yung mga ghost projects, mga ilang porsyento po sa tingin nyo doon sa total projects na na-deliver naman? Actually, sir, ang tanda ko po to is around 3 to 5% lang po. And then 95% flood control is already accomplished naman po. Tsaka ano lang, Bryce, JP, pwede nyo ba i-confirm na gano'n yung number na sinasabi ng inyong boss, yung inyong ghost projects na ginawa? Approximately po, Your Honor. Ang ganun nga po. So, gino-confirm nyo. Kasi siguro tanong din, Engineer Cantara, kanina tinanong ko si JP at si Bryce, sinasabi nila lagi na alam nyo lahat. Pero kanina, nabanggit din ni Engineer J.M. Ramos, nagalit kayo sa kanila nung na-discover nyo yung ghost projects. Ano pa talaga ang totoo? Your Honor, yan po, August, after the President has announced that there is guni-guni, ako po ay sinabihan ni Yusek Bernardo, being the former DE, as your personnel to have an inventory of all the flood control projects. So I called up DE Bryce at that time. Sabi ko sa kanya, mag-inventaryo kayo, baka mamaya, mayroong kulang ng 5 metro, 2 metro, ipagawa nyo sa contractor. That's the purpose po.
ilang beses ko po tinawagan dyan until such time na nagkaroon kami ng Zoom meeting when I was in Laguna along with all section chiefs present. At tinanong ko po sila kung kamusta, meron ba tayong sinasabing guni-guni. Sagot po nila wala. Nung si JM Ramos po ay magsasalita at sasabihin niya sa akin parang meron, nilapitan po siya at that time, through instruction daw po, nilapitan siya ni RJ Dumasig. Sabihin mo, delay lang pero ongoing. Magpapatunay po si Mr. JM Ramos. Engineer J.M. Ramos, do you agree? Yes po, Your Honor. Magpapatuloy ko po. At that time, nung natapos po yung Zoom meeting, yun po yung pagkakataon na pinuntahan na po ako ni JM Ramos sa kanil Engineer Resty Galang. Sila po ang nagsabi sa akin na, boss, mukhang niloloko ka ng dalawa. So, ginawa ko po, upon knowing it, tanda-tanda ko po, that was Sunday, August 3, 7:30 p.m. Pinatawag ko po lahat sila. Sabi ko sa kanila, bakit kayo nagkaganyan? Inaamin ko po, yung pong project na yun ay in-house. Hindi ko po tinatanggihan. Magkakasama po kami yun, binigay kong negosyo. Pero hindi ko po sinabing gawing ghost. So, nung na-discover ko po yan, magpapatunay nyo po yung mga hepe. Sabi ko, bakit nyo nagawa yan? Bakit ganyan? Sabi ko sa kanila, baka isipin ng mga kasama nyo na ako'y kasama nyo dyan. Aminin nyo sa kanila na wala akong kinalaman dyan. Yan po ay sinabit na po ng mga hepe ang affidavit nila sa central office. Yun po, that was August 3. Tapos po, sabi ko kay JM, after the meeting, meron ka pa bang posibleng makita? So, nag-report uli sa akin kinabukasan si JM. At kinausap ko po si JP, si Bryce, kasama po si Mr. JM Ramos at pinapagalitan ko, bakit meron pang 2024? Ano yan? Bakit ganyan? Hindi po sila kumikibo. At that time, kaharap po si JM Ramos, sinabi ko sa dalawa, kayo ba ay willing pumirma para sabihin ako'y walang kinalaman dyan? Inaamin ko po yung pagbibigay ng project. Tapos po, hindi po sila kumikibo. Mula po noon, hindi na po kami nung mga unang araw, ang sabi nila sa akin, bigyan ko lang sila ng pagkakataon para ipagawa. At hinayaan ko naman po na gawin nila. Yun po, may mga pagkakataon pa po na nag-usap kami 3 weeks before the hearing. Sabi ko, sana anong plano nyo? Maraming taong madadamay. Yun po, hindi ko po pinaako. Umamin po sila sa harapan. Andiyan po yung mga ibang hepe na present dito. They have the affidavit. Inamin ko lang po, binigay ko yung bilang negosyo. Pero hindi ko po yung sinabi na gawin ghost. Kaya po ko, galit na galit nung kami po yung magkakaharap. Yan po yung pinatutunayan ni Mr. J.M. Ramos po. So, nung na-discover nyo yung ghost projects, mukhang na-ghost kayo. Your Honor, Hindi nyo alam eh. if I may, for the information po, I'm the first who report to Secretary Bonoan. That was August 7, 5 p.m. Secretary, do you agree? Do you confirm? He came to my office and reported to me, Mr. Chairman. Engineer Bryce, JP, sabi nyo kanina, lahat ng ginagawa at lahat ng inyong kinikilos ay alam ng inyong boss. Ano Interject, nangyari? Mr. J. Opo, Your Honor. With the permission of Senator JB. Yes, Senator. General Alcantara, di ba, una ko nang tinanong sa iyo, i-deny mo. Yung kauna-unahan na inamin mo kay Secretary Bonoan, dininay mo. Ngayon mo lang inaamin. Sir, Your Honor, with due respect po sa inyo po, ang tinatanong niyo po kasi at that time, totoo ba na 50 Hindi, 7.3 billion? something Opo. billion. Opo. Your, Inamin mo kay Secretary tapos dininay mo. Your Honor, ang nireport ko lang po kay Secretary ay meron pong ilan na nadiskubre po. Even the Secretary can tell, wala po kong specific na number at amount doon po sa nireport ko sa kanya. With due respect, sorry po, Your Honor. Thank you. Engineer Bryce, JP, nagkausap ba kayo? Totoo bang sabi nyo kanina, alam lahat ng inyong boss, pinagalitan pala kayo dahil doon sa inyong ghost. At sinabi rito kanina ni Engineer J.M. Ramos, ano masasabi nyo rito? Your Honor, sabi ko nga po, wala po kaming kilos na hindi alam ng boss ko. Alam niya po lahat at yun nga po, pinaako niya sa amin yung problema. At sa katunayan nga po niyan,
kung nangyari po yun ng pagtawag niya ng August 3, yung linggo po na yun, mga bandang Wednesday po, tumawag po siya sa akin uli para ipaako yung yung problema. At doon na po ako sumagot na hindi ko boss gagawin yan. Dahil hindi naman totoo yan. Hindi naman kami lang yan. Alam mo lahat ng ginagawa namin. At doon po, siguro po, nung nag-usap, nung sinabi ko po, nung sumagot po ako kay boss na ganun, doon na po siya nag-report kay Secretary Bonoan. Engineer JP Mendoza, ito sabihin mo yung totoo dito. Nagkausap kayo ng inyong boss at humihingi ka ng tawad nung kanyang nadiskubre. Totoo ba na nung nadiskubre niya yung mga ghost projects? Hindi, boss, Your Honor, bali kung yan po yung sinasabi na nabalitaan ko nga po na naka-record po yung usapan. Kasi madalas tinatawagan nga po ako. Sagutin mo na lang na tumawad, nagkausap kayo at humihingi kayo ng tawad. Humingi ka tawad. Hindi po. Recorded man o hindi? Opo. Hindi po, Your Honor po. Hindi, pero mukhang ganun eh. Mukhang Engineer Alcantara, ano masabi mo? Nag-usap kayo? Your Honor, Humingi ba siya ng tawad sa inyo? Dahil ito doon? po, ang unang nag-message po sa akin ang asawa niya. Sabi niya, hindi ba pwedeng mag-usap kayo ng Epong kasi ilang araw na siyang hindi nakakatulog. Sabi ko, wala namang problema. May mga kumakalat po na recording. Alam niya po. Sinabi ko sa kanya, kung tandang-tanda ko po, sabi niya, boss, nalulungkot po ako eh. Sabi niya daw po kay Boss Bryce, parang wala na kayong tiwala sa akin. Sabi ko, alam mo ka ako pong, speaking of tiwala, buong tiwala ko sa inyo. Ang hindi ko lang matanggap, mula 2022, 23, 24, 25, itinago niyo sa akin yan. Masasabit ako ng hindi ko alam. Ang tapos po, sabi ko, Epong, hindi ko sinasabi iligtas niyo ako, ang gusto ko lang katotohanan. Eto, kausapin mo ang asawa ko. Kausapin mo ang asawa ko. Gusto kong malaman ng asawa ko na hindi ako involved dito. Inamin niya po sa asawa ko yan. Ma'am, totoo po. JP, ang gusto ko lang, masabi mo kahit kaninong tao na hindi involved si DE dito. Sabi, opo ma'am, opo. Alam naman po namin yun. Yan po. Siyempre, mahaba po yung recording na yan. At nung bandang huli po, sabi ko sa kanya, ang hinahanap lang po natin katotohanan sa Ghost Project. Yun lang po, Your Honor. Salamat. Babalik mula ako, no? Di, Henry, nalulala ako sa binanggit mong amount kanina. Tama ba ang pagkakarinig ko na 35 billion, hindi milyon ang naibigay mong total kay Congressman Saldi? Yun po yung naibaba niya po sa akin. Yun Sa po yung district mga... office mo lang yun? Yes, Your Honor. Tapos habang nung tinitignan ko yung mga listings, galing kay Congressman Tobit, bahagya lang to. May mga bumubukol kasi. Halimbawa sa Bulacan, yung inyong district, isang ano lang to, no? From 2 billion, naging 8 billion, mayroon 1 billion, naging 7 billion, 1 billion, naging 16 billion. So yung pong masasabi nyo ba, yung pong bago, yung pong dagdag, yung po ang nanggaling kay Saldico? Opo, Your Honor. Hindi ba yan Pati po kay, yung kay Yusek Bernardo po, may part po doon. So gano'n kali, mga 5 billion, 6 billion ang dagdag from the original NEP? Yes, Your Honor. So pag gano'n kalaki, hindi ba yun Senator JB, nabubuking? makabat-in lang. Yes, please. Sabi mo, Colonel. 35 billion, tapos 25% na binabalik kay Saldico, di ba? Yes, Your Are you Honor. telling us na naka 8.7 plus billion si Saldico just in your district alone? Yes, Your Yan Honor. ang computation eh. Yes, Your Honor. In the past, from 2022, started from 519 million up to 2025, Your Honor. 8.75 billion. Yes, Your Honor. Thank you. So hindi ba yun bubukol? Hindi ba masyadong halata na nadagdagan yung distrito mo, yung district office mo ng 6 billion, 7 billion? Paano ginagawa nyo? Nabanggit mo kanina na nautusa ka na rin na maghanap ng ibang distrito na pwedeng pasukan at kinakausap mo ang inyong ibang DE. Yes, Your Honor. Ako naman po, gusto ko rin pong mabigyan yung ibang distrito base po sa pangailangan nila. Sinabihan po ko ni Kong na mayroon ka bang mga kakilala na pwede mong kasi hindi na pwede sa Bulacan, sobrang laki na po. So,
Kinausap ko po Anong yung taon po yan? Anong taon? 2 taon? O itong parang huli lang? 2023 po yata and 24. Parang ganun po pagkakatanda ko po nilagay ko po sa affidavit ko. So ganun kalaki na po yung lobo na kinakailangan nyo ng i-farm out? Yes, Your Honor. Actually, may ibang district po, mga 1 billion, mayroon pong 500, mayroon pong Yun po. Last question na ako, Yeah, you pero have to wrap up. doon po sa mga ilan po yung estimate yung mga distritong inyong nabiyayaan, yung inyong nabigyan na tagi 1 billion, 2 billion, dahil nga bumubukol na yung sa inyo pong district office? Ang tanda ko po, meron ako sa Tarlac first, Tarlac second, Pampanga Pampanga. third, and Bulacan second po, na maliit lang po yung sa Bulacan second. So ibig sabihin, hindi alam ng mga ano doon, basta sinaksak lang, hindi alam ng mga ano yun. Politiko? Okay na. Hindi po, hindi po. Senator JB. Hindi okay po, na. Your Honor, hindi po. We're running out of time. Before I recognize the Senate President, Secretary Remulla, you are gone for 4 hours. Are you Yes, at sir. liberty to share with this committee kung ano yung nangyari for the past 4 hours? Thank you. Sir, we had the NBI come over, the AMLC, and of course the NPS is housed in the DOJ compound. So we met in room 206 over the affidavit of Mr. Alcantara, and he was there present to answer questions. And we determined that the NBI would be investigating it, and on the outset they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. And at the same time, we contacted the AMLC and told them we gave them a digital file of this. Somebody was present already, but there's the same. We gave a digital file to the AMLC, and they already started acting on this because it is already a filed complaint with the Department of Justice. So given that, I believe that freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of many Against people. how many persons and who are they? Sir, the recommendation of the NBI for prosecution, and probably this is what AMLAC followed, are as follows: for Mr. Alcantara, for Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Congressman Ko, Elizalde Ko, former Undersecretary Roberto Bernardo, and former Congresswoman Mitch Kahayon. And the crimes committed were all specified in the sheet given by the NBI to us. So far, these are the persons, but we are still looking at the case of Commissioner Lipana and his spouse, who was a contractor, since it was already touched upon by Engineer Alcantara, and we're working on that now, sir. Thank you very much, sir. Sir, may I submit to you the document given by the NBI and the received copy of the DOJ of the Sinumpang Salaysay? And the case is what specific crime? Sir, as to each one, the crimes that violation of Section 3, Republic Act 3019, Article 211 of the Revised Penal Code, indirect bribery, and Article 217 of the Revised Penal Code, malversation of public funds. Thank you. The Senate President is recognized. Thank you very much, Secretary. Thank you, sir. Chairman, because we're running out of time and I'm very interested in Quezon City, I will give my 2 minutes to Senator Risa Ontiveros to pursue. Senator Risa Ontiveros is recognized once again. Salamat, Mr. Chair, at maraming salamat po, Senate President. Is that 2 minutes or 3 minutes? 3 minutes. Maraming salamat po. So, yung NCR Regional Director po ng DPWH, sino po? Si RD Gerard Opolencia po. Wala po siya ngayon Your Wala. Honor. Bakit po wala? Akala ko narinig ko kanina, Mr. Chair, na Parang andito ang NCR. naka-sick leave po yata. Naka-sick leave.
Aha, okay, paano ba to? Ah, okay, tanungin ko ulit sina Engineer Protesta. So teka, yung inamin na dati sa amin ng mga diskaya na nagbayad sila sa Excuse me, Senator Risa. DPWH. Yes, Mr. We Chair. can now excuse Secretary Remulla unless there are members who wish to ask questions. One only. I'm sorry, Secretary, you cannot leave yet. Thank you. Please continue, Senator Risa. Secretary Boying, merong legal proposition kanina si Senator Ontiveros to which you agreed. What was it? What did you agree on? I have, please refresh my memory. I would like to hear it again so that we can have the good gentleman. If I may, Mr. Chair, on state witness discharge and restitution. While restitution is not a statutory prerequisite for discharge under Rule 119 or admission under RA 6981, it is sound prosecutorial practice to require it as a condition for recommending state witness status. Technically, once an accused is discharged and acquitted by operation of law, both criminal and implied civil liability in the case are extinguished, leaving the state to pursue separate civil or forfeiture actions that are cumbersome, protracted, and often ineffective. By conditioning discharge on restitution or turnover of ill-gotten assets, prosecutors safeguard the public interest, obviate the need for parallel recovery proceedings, and balance the grant of immunity with accountability. This practice ensures that while the state secures indispensable testimony, it likewise secures tangible recovery for both government and the offended parties. Mr. Chair. To which you agreed on, Secretary Boying. Yes, sir. What did you agree then? That Sir, it is no longer, that you can no longer even though it is not found in the specific specific provision of the law of the Witness Protection Program, of course there are provisions that touch upon it somehow. Unless we wanted to wait till the end of any litigation, which can take years before the government gets something. So that is, sir, I think that is a sound practice, sir. how will you do that? For example, in the case of the Discayas, how much are you going to ask them to restitute? Sir, we will need a forensic accountant to look at all their contracts, to be able to look at what was illegally acquired, so that we can ask them to return what we believe is illegally acquired. Considering that the law is very explicit about this, that in applying for witness protection, restitution is not there because restitution will come in only after the case has been resolved by the court. Only the court can determine how much should be restituted to the government because, as I have said, the civil liability is impliedly restituted in the criminal prosecution. So ma-abuse mo ang discretion mo dyan sapagkat hindi natin madidetermine. There can be abuse there. No? It's either excess or lack of jurisdiction. Let the law process take its course. Hindi yung babaligtarin po ninyo ang nilalaman ng batas. Mawawala po tayo. That is the only one that I would like to make clear to everybody, Mr. Chair. Thank you. Yes, we have 3 minutes because we have to suspend at 3:20 because we have to refer to the lounge to accommodate the BIR for an executive session. So we're having our session at 4 o'clock. Anyway, we'll have all the time on Thursday because when I suspend at 3:20, we'll have to come back here on Thursday at 9 o'clock and we'll have the whole day to discuss all these things. So, Senator Risa, he wants to interject. Senator Padilla. All right, Mr. Chair. Opo, salamat po kasi kanina po nagbigay na ako kasi aalis po sila eh. Opo, magtatanong lang po ako. Opo. You have Sorry, Mr. Chair and hanggang good 3:20. Senator. Akala ko interjection dun sa line of questioning ko kasi meron po akong Hindi tanong follow-up. tungkol sa Quezon City. Sa Thursday ka na lang kasamang Robin. Salamat, Mr. Chair, at salamat to the good gentleman. Bago ako magpatuloy sa Quezon City, andito po ba si Mr. Diskaya, Mr. Chair? Sir Diskaya? Yes po, Your Honor.
So, binigyan nyo nga ba si Engineer Protesta? Your Honor, kadalasan po, katulad din po ng binanggit po nila Bryce, yung kalakaran din po sa kanilang lugar. Every collection po, nagbibigay po ng 8.5% kung magkano po yung halaga ng voucher. Pero dito naman po, mababa lang naman po. Ano lang po, Pero parang, magkano? parang 3 to 5% lang po every collection po. So still, kung magkano nagbigay ang- kayo ng 3 to 5%. At kay DE Protesta din. Your Honor, hindi po. Sa, Sir, paalalahanan ko po kayo inamin nyo na previously sa komite na may mga binayaran kayo sa Quezon City. Pinangalanan nyo pa po na sina DE Loida, DE Devanadera at DE Protesta. Binabali nyo na ba yun ngayon? Hindi po, Your Honor, kasi kadalasan naman po, may tao po silang tagatanggap at kadalasan po, nako-confirm ko naman po sa kanila kung dumating na po. Kung Kaya nga po, so kinonfirm nyo na nakatanggap yung mga ibinigay ninyo, ibinayad nyo sa Quezon City, pati kay DE Protesta. Yes po, Your Honor. Alright, so salamat for confirming that, Mr. Chair. Ang narinig nyo po yan na Engineer Protesta, pinabubulaanan po yung sinasabi nyong hindi kayo nakatanggap ng bayad sa mag-asawang Diskaya. Yes po, Your Honor. Wala po. Hindi ko po. Sige, matter of ano na yan, proof on the part of the committee kung sino sa inyo nagsasabi ng totoo at sino ang hindi. Ilaktawan ko yung mga tanong ko dapat sa DPWH NCR Regional Director. May huli po akong ipapakitang Senator slide. Risa, Yes, Mr. Chair. I'm sorry. Ay, I see the time, This Mr. Chair. Hearing Salamat po. is suspended until Thursday, September 25 at 9 o'clock in the morning. Thank you very much.